Ano katagal? Hanggang kailan ako Diyos na maghihintay? Isang pangkaraniwan niya na mga katanungan ng mga taong inaasahan nila, maging sa kanilang mga pananalangin, maging sa mga bagay na kanilang pinakaantay na maganap sa kanila. Na po? Isang kataga na napakahalaga. Di po ba? Pakahalaga po yan. Kailan? Yan. Kailan? Doon sa isang taong mayroong mabigat na karamdaman, ang tanong niyan, kailan kaya ako magkakaroon ng kagalingan? Na po? Yan. Sa naghihikahos, kailan kaya ako makakaranas ng kaginhawahan? Di ba? Kaya napakalaga po yung katagang kailan. Doon sa bahagi ng mga nanliligaw, kailan kaya ako sasagutin? Di ba? Doon sa mga bilanggo, kailan kaya ako makakalaya? Puro mahalaga. Di ba? Doon sa may pautang, kailan kaya ako mababayaran? Doon sa nag-a-apply, kailan kaya ako matatanggap? Na po? Kaya nga ang katanungan ng ating kapatid na Ria, sabi, kailan kaya ako maililipat? Meron tayo ng binata dito nung araw. No? Naubos na niya yung buong pamilya. Naubos na niya yung buong pamilya. Tinuhog niya lahat. Hanggang ngayon. Kaya ang tanong niya, kailan kaya ako makakapag-asawa? Di po ba? Napakahalaga ng mga katanungan na yan. Meron pa yan. Okay. Ano man, sabi nga natin, lahat ng yan, pagpapala ng Panginoon. Kailan kami bibigyan ng supling? Yan. Mga katanungan, natural yan eh. Hindi po ba? Doon sa mga OFW, ngayon, naranasan na, kailan kaya kami may uuwi? Yung naranasan nila ngayon? Ako, isa lang katanungan ko. Na po, pinakamahalaga na katanungan ko ngayon. Kailan ako makakarinig? Terrible talaga. Yun man lang. No? Di bali nang kumain ako ng walang ulam. Alam nyo, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga mga kapatid. Ang dami nating kapatiran doon, pero ako nag-iisa. Pag may lumapit sa akin, sabi, sorry, hindi na tayo pwede mag-usap ha. Hindi kita maintindihan. Kaya doon lang ako mag-isa, nakaupo, nakatanaw sa dagat. May mga lumalapit sa akin, mga, uy, pastor, naku po, hindi ko na po kayo naririnig. Ganun ba? Sige po, ganun na lang. See? Ito lahat, yung aking pakikipagkomunikasyon, pakikipagkonversasyon, na sa halip na magkaroon ako ng pagpapala sa bagay ng buhay nila, na yung matagal na panahon, hindi mo nakita. See? Kaya, bukas, awa ng Diyos, may darating akong bisita. Manggagaling sa Australia. Hindi ko alam kung ano ipakakain ko. Pagdating dito sa loob ng bahay, magtitinginan na lang kami. See? Hindi ko maintindihan kung ano sasabihin niya. Hindi ko rin maintindihan kung tama yung isasagot ko sa kanya. Galing po sa Australia yun. Na ba? Asawa po siya ni kilala natin.
ni Joan. Asawa siya ni Joan. Kilala niyo si Joan? Elio? Ha? Darating ko siya. Ninong po ako ng dalawang yan. Nung ikasal sila dito sa Pass Island. Diyan sila kinasal. Kung todo bihis kami. Naranasan ko po yan. Yung ninong ako sa kasal. Pagkatapos, yan pala gaganapin sa beach. Pagkatapos, ang suot nila lahat, Hawaiian, nakashort. Yung nagkakasal, nakapaa. Nakashort din. Ako kung todo nakabarong. Katawa-tawa talaga yun. Basang-basa ako ng pawis. Ano po, hindi ako pinapawisan dahil doon sa init. Sa pakiramdam ko, nahiya ako. See? Yung out of tune ka ba? Iba yung kinakanta nila, tapos ikaw, iba rin yung kakanta. Ganun po. Now, so sa lahat ng katanungan, ito po yung pinakamahalaga. Ano po? Kailan, sabi diyan, ako, Diyos, mag-iintay. Ano po? Ito po yung katuturan. Kung bakit tayo nandito. Di po ba? Bakit iniisip natin yung araw ng linggo? Bakit hinahabol natin yung oras na kinakailangan dumating tayo sa takdang panahon ng pananambahan? Ano po? Dahil sama-sama tayo na nag-aantay sa isang dakilang araw. Ano po? Now, so tayong mga mananampalataya, nagkakaroon din po tayo ng mga katanungan. Kailan darating ang Panginoon? Lalo na ako, nung dumating yung panahon na naranasan ko na maging biktima ng COVID. Nako, nawala na ako ng pang-amoy, nawala na ako ng panlasa, wala na lahat. Tapos, unti-unti, naramdaman ko, yung lalamunan ko nagsasara. Yung hangin, ayaw nang halos pumasok sa katawan ko. Okay? Bawat kahit laway ko na ilulon, parang ayaw nang pumasok. Sarado na yung lalamunan ko. Ganun pala yun. Pero alam nyo, mga minamahal, isang bahagi na pag-ibig na rin ang Panginoon. Isang bahagi na naging kagamutan ko dyan. Simula noon hanggang sa ngayon, yun ang isinasagawa ko. Yung malunggay. Kahit na sanga, kahit anong klase ng katawan ng malunggay, dahon, sanga, nilalaga, yun ang ginagawa kong tubig. Pinakatubig ko yan. Kaya, isa na rin. May bahay ko, umiyak na yan eh. Sabi niya, ipapasok na kita sa ospital. Tanong ko sa kanya, saan ospital? Sabi na dyan. Mamaya darating, sabi niya, ang ambulansya, kukunin ka na. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang asahan na once na pinasok mo ako dyan, makakalabas pa ako ng buhay. So, yan. So, iyak na siya. Dahil pinaglilihim namin lahat. Walang dapat makaalam na mayroong COVID dito sa loob ng bahay. Kasi pati sila lahat madadamay. Pero po rin ang Panginoon. Nasa isip ko noon, Panginoon, sana dumating ka na. Di ba? Once na naranasan natin yung bagay na mga problema, mga kahirapan, lahat-lahat, isa lang, Panginoon, kunin na muna ang buhay ko. Nakahanda na ako. Oo, sana dumating ka na, Panginoon, para matapos na ang lahat ng hirap na ito. Diba? Gaano katagal ang pagbabalik mo, Panginoon? Gaano pa kasama ang magaganap na tanawin sa buong sanglibutan? Kikita po natin ngayon.
Senado, Kongreso, araw-araw naghahalongkat. Yung mga naghahalongkat yan, ganun din ang buhay. Wala kang isasala. Nakaupo lang sila dahil katungkulan nila. Pero kung usisahin mo yung buhay nila, pare-pareho lahat. Mga investigador dyan, makikita mo, pag hinukay mo kanila mga picture, makita rin, mayroon din silang pangalan na ganyan na hawak ng mga. Okay? So, ito po yung buhay natin ngayon. Yung lahat ng kaparanan na nangyayari ngayon, isang bahagi ng katotohanan na nagsasalita ang katotohanan. Malapit na. Darating ang Panginoon. Lahat ng kasalanan nagawa na ng tao. Mayroon pa bang kasalanan na hindi nagawa ng tao? Lalaki sa lalaki, kinakasal. Babae sa babae, kinakasal. Ama na dapat mangalaga sa kanyang mga anak, siya ang unang nakikinabang. Andiyan na lahat ng uri ng kasamaan. Noon, siyak tayo noon. Nabalitaan natin si Lucila Lalo. Sino nakaalala nito? Wala na sa inyo. Lucila Lalo? Hindi nyo alam. Isa siyang babae na mayroon siyang beauty parlor. Tapos mayroon siyang paupahan. Yung nangungupahan sa kanya, binata. Na isa ring nag-aaral ng dentistry. Dentista. Bigla nawala si Lucila Lalo. Okay? Nakita doon kung saan kalat na yung kanyang katawan. Putol na yung tuhod, putol yung hita dito, sa pagitan nito, putol-putol na yan. Tapos kung saan-saan itinapon. Putol ang mga kamay, lahat pinagputol-putol. Nabo, pagkatapos putol yung ulo ang hindi nakita. Lahat. Hindi ba nyo alam yun? Hindi nyo alam. First crime na nangyari sa Pilipinas, kumalat sa buong mundo. Kahindik-hindik. See? Pero ngayon, pangkaraniwan na lang yan. Ito na takbo ng mundo ngayon. See? Kung makakita ka ng mga bagay, ng mga kaganapan na ganon, hindi ka na sindak. Hindi na yan bago. Luma na yan. See? Pangkaraniwan na ngayon. Yung lalaki ngayon, nagiging babae na. See? Nawawala yung bukol. Nagkakaroon pala ng bukol. Nagkakaroon ng bukol. Dalaga na si pastor. Yan ang hindi nyo kaya. See? Yan ay mga pagbabago ngayon. Pwede ka nang ikasal. Yung isa nakahiga sa ataol, ikaw nandyan. See? Tinatanggap mo ba siya? Opo. Ikaw, tinatanggap mo ba siya? Sira ulo yung nagkakasal. Ito na po yung panahon ngayon. See? Yan ngayon, makita mo. Hindi po. Lahat ng uri ng kasalanan, inisip ko kung anong kasalanan hindi pa nagawa ng tao. Wala. Lahat. Yung mga bagay na kasalanan na hindi natutuklasan, na-invento na ngayon. Ano po? Ngayon, viral. Kilala na si Julie, Julian? Julian ba yun? Nag-concert siya sa loob ng simbahan mismo, sa altar. Nakita niyo yun? Dancing queen, bumabanat siya ng dancing queen. Walang takip yung kanyang likod, bukas. Mahaba ang kanyang suot, pero biyak ito. Hindi na lang nakikita yung kanyang pagkababae. Kita yung kanyang hita. Umaawit siya. Dancing queen. Nagsisigawan lahat yung mga nandoon sa loob ng simbahan. Kasi palakpakan siya.
palakpakan sila lahat, nagsisigawan sila roon. Yung kanyang mga background, yung mga imahin nandun sa kanyang likuran na walang kibo, na nakatingin lang sa kanya. You see? Ito na po, yung panahon ngayon. Yung pari na mismo ang nagre-request para makalikom ng halaga para doon sa kanilang Nuestra Señora. See? Hindi ko alam kung sinong Nuestra Señora na yon. Kaya pati simbahan ginagamit na sa kasamaan. Ito na po yung panahon ngayon ng tao haling na haling sa lahat ng bagay ng relihiyon. See? Ito yung kanilang kinahalingan. Kami ang nauna. Kami ang nauna. Tanungin mo sila isa-isa pag namatay ka. See? Wala. Hawak lang nila yung relihiyon. Kung saan sila namulat, doon lang sila. Paano ka pagka namatay ka? See? Eh, basta kaanib ka dito. Yun lang. Ano sabi ni Soriano? Eh, bakit sinasarili mo yung kaligtasan? See? Bakit sinasarili mo? Ba't pinipersonal mo ang kaligtasan? Namatay si Kristo sa pangkalahatan. Hindi niya naunawaan ng kaligtasan, personal na relasyon sa iyong tagapagligtas. Sa kanila, basta umanib ka ron, kabilang ka doon, ligtas ka, nabautismuhan ka sa pangalan ni Kristo, ligtas ka. See? Hindi sila naniwala na mayroong langit. Nang tao pupunta, may langit, naniwala. Pero hindi naniniwala na kapag ka namatay ka, direkta ka na sa langit. See? Samantalang tayo, pag namatay ka, mayroon kang langit na patutunguhan. Paghiwalay ng katawan mo, nandun na kaagad. Bahagya ng imparoonan. Wala nang hadlang. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Minsan lang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan. Wala na pong harang yung kortina. Binuksan niya yan. Para kapag ka namatay ka, direkta ka na sa langit. Yan po magiging sistema mo. Nako? Kung paano naghiwa-hiwala yung kanyang persona. Yung kanyang espiritu, pinagtagubilin niya sa kanyang ama. Mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Yung kanyang katawan, inilibing ni Nicodemo at ni Joseph of Arimathea. Yung kanyang kaluluwa, bumaba doon sa kalaliman, sa dako na sinapupunan ni Abraham. Pero nung dumating ang panahon ng kanyang pagkabuhay, yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52. Sanib lahat. See? Sanib lahat. Sa isang katawan na walang kasiraan. Yan ang tinatawag na malulahating katawan. Na po? Medyo lumabas po tayo ng konti. Na po? Yan po yung ating paniniwala. Pumasok ka man dito, ubusin mo yung panahon mo rito. Hindi ka maliligtas kung wala kang personal na relasyon kay Kristo. You see? Yan nakakalungkot. Sasabihin nila, kami ang totoo. See? Kaya kalagay dyan, magbatian kayo ng mga, ano ba yun? Banal na halik. Kami yung totoo niya, kami nakalagay ang Iglesia ni Kristo sa Biblia. Totoo sila. Tama. Pag tinuklas mo, 1914 lang pala sila nagsimula. Isipin ninyo, 1914, yung kanilang founder, imagine, paano yung mga 18th century, mga 17th century, 16th century, 15th century, yung mga nangamatay dyan, na hindi naging kaanib. See? Wala na. Napahamak lahat. Di ba? Asan ang totoo doon? Ay kapag binuksan nyo sa Bible ninyo, makikita ninyo yung Revelation chapter 7, verse 19. No?
Diyan ba yan palangga? Wala dyan, hindi ko naisama dyan. Lumabas ako ng konti. Revelation chapter 7 verse 19. Nakita niyo? Wala? Okay. Yan yung bahagi ng pananambahan sa langit. Yung hindi mabilang na tao na naroon sa langit. See? May hawak ng palaspas, nagpupuri sa Diyos. Na ba? Turo mo sa akin doon, kung sana mga relihiyon doon, mga denominasyon. Ituturo ko sa iyo kung sino yung mga nandun. Okay? Yung mga tumanggap na nampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yan ang nandun. Okay? Kaya tayong kaligtasan pangkalahatan. Sapagkat minahal ng Diyos. For God so loved the world. Sanglibutan yan. Ang sino man tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi yan tumutukoy sa relihiyon, kundi tumutukoy sa relasyon. Na taon lang na yung iglesia na ito nagpapahayag ng sentro ng kaligtasan na kay Kristo, I am the way, I am the truth, I am the life. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit. Acts chapter 4, verse 13, maliban ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Okay? Ano ka man, pag tinanggap mo si Kristo, mapapasayo ang kaligtasan. Now, marami po ang namumuhay sa kasalanan sa halip na hanapin ang daan ng panunumbalik sa Diyos. Na minsan, tinatanong ko, gaano pa karaming hula sa Biblia ang dapat ba akumplisa bago dumating ang ating Panginoong Kristo? Ano mo? Ay lumabas na yung mga hula eh. Nasa huling araw na nga tayo. Ano po yung sabi ng Acts chapter 1, verse 11? Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyo ang pag-akyat niya. See? Yan yung panahon na pumailan lang ang ating Panginoon Kristo. Habang nakatanaw sila na tumataas ang ating Panginoon Kristo, sabi ng dalawang anghel, anong tinatanaw niyo dyan? Yung nakikita yung si Kristo, yan din. Ganyan din forma siya babalik. Alam po natin lahat, babalik ang Panginoon. Tinukoy na yan, baging sa lumang tipan. 300 times na tinukoy sa bagong tipan. Alam po natin. Sinabi na yan ang Panginoon Kristo na maliwanag. Na po? 1:14:3. Andyan yan. Sabi niya, ako'y paroon. At kapag napaghanda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Doon lang yan sa may mga kaugnayan sa Kanya. Naman? Ang katanungan lang, ano ang iyong pakiramdam kapag nalaban mong malapit nang dumating ang Panginoon? Nabo. Sabi nung Charles Spurgeon, sabi niya,
ang pangako ng kanyang pagbabalik ay natutulad sa isang magandang musika sa ating mga pandinig. Nagkakaloob po ng magandang pakiramdam, nagkakaloob ng magandang tibok sa ating mga puso. Na po? Nagkakaloob ng excitement, kagalakan. Walang iniwan yan na mayroon kang isang mahal sa buhay na nagtatrabaho sa abroad. Tapos, darating panahon na uuwi siya. Nandun yung bahagi ng iyong kagalakan sa bahagi ng iyong pag-aantay. Ano po? Yun po yung sinasabing pinti ng kagalakan ng ating mga puso. Pero marami po ang nag-aalala sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ako kaya ay makakasama. Okay? Ako kaya ay makakasama sa tinatawag na rapture. Ano kaya yung standard ng buhay ng isang Kristiyano para maging karapat-dapat siya na babalikan ng ating Panginoong Kristo? Di ba? Ako kaya ay kwalipikado sa bahagi ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. O baka meron pa akong natitirang bagay sa aking sarili na hindi pa karapat-dapat. Kasi alam po natin mga minamahal, 100% genuine ng babalikan ng ating Panginoong Kristo ay talagang sa spiritual, malinis po yan. Kung dumating ang Panginoong Kristo ngayon, ako ba'y nakakatiyak sa aking sarili na karapat-dapat akong makasama sa pagbabalik ng Panginoon? Ako ba ay isa sa mga napapaloob sa Romans chapter 12 verse 1? See? Alay ang buhay. Banal. Kalugod-lugod. Nahaharap ako sa Panginoon. Walang batik. Napong batik yan. O nag-aalangan ako sa aking sarili at nagkakaroon ng takot sa pagdating ng Panginoong Kristo. Baka mamaya hindi preparado ang aking sarili. Okay? Maging aking isip, okay. Paano yung kaluluwa mo? Paano yung mga bagay, yung spirito mo? Naka-align ba sa ating Panginoon? Alam po ninyo, yung mensahe ng Biblia sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon, isa po yung barometer, panukat, ng iyong kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Panukat yun. Kung ayos po yung lakad ng ating buhay, sa Diyos, nakatanaw tayo sa bahagi ng pag-asa. Ng pag-asa sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ano po yung pag-asa na yan? Yung responsive reading natin, nakita natin? Yung huling talata, nagsabay-sabay tayo. Pakiyano mo ngayon, badad? Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tatlo yan. Nasa iyo yan. Kung ayos ang relasyon mo sa Diyos. Pananampalataya. Napakalaga po yung pananampalataya. Kasi yan po yung ating ikaliligtas. Yan ang wala sa marami. Sa marami relihiyon. Sa atin, pananampalataya. Anong sabi ng Efeso 2:8-9? Sa biyaya kayo'y mga nangaligtas. See? Anong biyaya po yan? Yung kamatayan ni Kristo na libre.
wala kang anumang kontribusyon sa iyong kaligtasan para mabuo ang iyong kaligtasan. Lahat ng yan isinagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kinumpleto niya. Lahat-lahat. Pananampalataya. Ano ba? Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. See? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Faith. Yan po. Hebrews chapter 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Binanggit po yung tatlong yan. Mahalaga po. Pag-asa. Mga awit, kabanatang 39, talatang 7, nandyan po ang pag-asa. Kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo. Sa iyo ko nakikita. Sa Diyos ang pag-asa. Roma 8, talatang 24-25. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Paano mo aasahan kung nasa kamay mo na? See? Kaya natin inaasahan, darating ang Panginoon. Ano po? Tito 2:13. Habang inantay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan po yung pag-asa. Inaasahan na po natin. Na po? Dalawa po yung taglay niya dyan. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Babaliin po yan ng mga naniniwala si Kristo Diyos lang. Panginoon lang siya. Hindi siya, tagapagligtas lang. Hindi siya Diyos. Iba yung Diyos. Pero pag binasa nyo ang Biblia, walang babalik na Diyos maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Babalik siya na dalawa ang kanyang katangian. Isang Diyos at isang tagapagligtas. Ibig. Unang Juan 3:2 hanggang 3. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Katawan. Nagdaramdam pa tayo ng sakit, problema. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Verse 3, kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis. Tulad niyang malinis. See? Yan po yung ating buhay, pamumuhay. Okay? Kung ang pag-asa mo ay kay Kristo, mamumuhay ka ng malinis at kasasabikan mo ang kanyang pagdating, ang inyong pagtatagpo bilang ikaw na anak na malinis at yung katatagpuin mo na isa ring banal na malinis. Ano po? Pangatlo, pag-ibig. Isa po sa kalikasan ng Diyos, pag-ibig.
Kaya nga John 3:16 na pinakapuso ng Biblia, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na isenyer niya yung kanyang kaisa-isa para ka maligtas. See? Pero, take it or leave it. Ang sinumang manampalataya ay maliligtas. Bagamat ang hindi, mapapahamak. You see? Yun po yung pag-ibig. Ipinadama ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Roma 5:8. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. See? Sabi niya, ngunit pinatunay Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Okay? Gaano kahalaga yun? Yung isang Diyos na banal, sinuot ang laman, isakripisyo ang kanyang sarili, at mamatay sa cross para sa bawat isa sa atin. Pag-ibig. Kaya sinasabi, ngunit sa tatlong ito, ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig. See? 1 Quincy 13, hindi lamang ang Diyos, maging ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi tayo tinuring na anuman, nakaaway. Namatay siya para sa atin. Pero ito ang hindi nabibigyan ng tao ng pag-iisip. Humaling siya sa kanyang relihiyon. Hindi para magkaroon ng personal na relasyon doon sa namatay sa kanya. Kakalungkot. Ano po ang sabi ng Santiago? Judas. Jude. Talatang 21. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. You see? Manatili. Pumirmi ka sa pag-ibig ng Panginoon. Ano man ang nararanasan mo? Sabi ko nga, ang saya sa kalooban natin. Ayaw ko sanang banggitin, pero kailangan para makita natin yung pananampalataya ng isang tao. Pastor James, hanggang sa panahon na tuyo ang kanyang katawan, hindi siya humiwalay ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Naroon pa rin ang kanyang pagmamalaki sa kanyang pananampalataya despite ng kanyang nararanasan. Yun po yung pag-ibig. Sa kabila na nawawala ng kanyang hininga, patuloy siyang nanghawakan hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Nanatili ang pag-ibig. Marami, pagka nakaranas sila ng kahirapan, tatanong na sa Diyos, Panginoon, bakit? Anak mo naman ako. Di ba? Nakaranas sila ng konting bukol, nakaranas sila ng konting pigsa, nakaranas sila ng konting, Panginoon, bakit? Bakit hindi mo ginawa pinatubo sa iba? Bakit hindi mo
Bakit hindi ang naghihirap? Bakit ako ngayon na anak mo ang tinatambakan mo? Nagpipray naman ako sa iyo. Linggo-linggo nagsisimba naman ako. Nawala. Kaya sabi ko, yung huling tingin ko sa kanya, hindi ako makatagal eh. Hindi ako makatagal. Pero nandun pa rin. Matthew chapter 24, verse 32, 30, 35. Unawain ninyo, pansinin po ninyo ito mga minamahal. Huwag niyong gawing literal ito. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Panahon po yan. Ang tinutukoy po dyan. Mayroong mga grupo na nakita nung magdahon na, magkaroon ng sibol. Sinabi nila darating ang Panginoon sa October 21. Ilang October 21 na nakaraan. Nabigo silang lahat. Namo? Tinutukoy po rito yung pagbabago na ng panahon na ating nakikita at nararanasan sa kasalukuyan. Umusbong na po. Nararanasan na po natin ngayon. Verse 33. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyo, malapit na siyang dumating. Halos naririto na. See? Hindi ba kayo naniniwala? Malapit nang dumating ang Panginoon? Malapit na. 34. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang saling lahing ito. Okay? Ano yan? Yung mga tinuran, sinabi sa Biblia, magaganap. Okay? Wala na pong bagay na hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. Wala. Lahat narinig na. Bago na ang ating mga komunikasyon. Bago na yung ating mga gadget. Wala ka nang masasabi sa Diyos, Panginoon, inosente ako yan. Panginoon, hindi ko narinig yan. Yung kamatayan sa krus, hindi ko alam. Wala ka nang may dadahilan. Lahat sa bahagi ng sanglibutan, narinig na yan. See? Verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Magaganap. Mananatili. Ngayon naman. Nakikita nyo nun? Nung araw, sabi ko, pinagmamalaki ko. Kailan lang? Lumubog na yung buong Pilipinas. Ang Coron, hindi. Huh? Kahit anong maganap, naiba kami sa Coron. Hindi nagaganap ang baha sa Coron. Ngayon, lindol, andyan na. Sunod-sunod yan. Kailan lang? Sa Taiwan. Pinakauli yata yun. Pagpunta nila Sister Sioni doon sa Taiwan, ewan ko, may dinatan silang mga bumagsak pang mga ano doon. Kailan lang? Lindol kung saan? Pinakamasaklap na lindol. Yun naganap sa Thailand. 9.2. Gaano kalakas yan? Pinakamalakas sa atin dito, 7.2. Bumagsak yung hayat sa Baguio. Nasara yung Cannon Road. Nangamoy lahat.
yung bagyo sa patay na tao. Walang makadaan. Tinakpan yung kalsada. Nag-landslide. Ito yung ating panahon ngayon. Di ba nyo nakikita? Katatapos lang sa Batanes. Asan pa rin sila? Karamihan sa evacuation center pa rin. Pinakakain. Pag bumagyo, sunod-sunod ang bagyo ngayon. Di po ba? Pag bumagyo, makikita nyo, halos lahat. Nawala yung kabahayan. Nawala yung mga taniman, lahat-lahat. Nawala yung syudad. Mayroong mga mataas na bahay, makikita nyo, bubong, nakalitaw. Pati Coron. Ngayon, may shape pa ba? Wala. Ito na ang panahon ng pag-usbong ng lahat ng mga dahon. Baliwala na yung katagang mabuti. Puro masama na nagaganap. 24/7, tingnan nyo sa balita ngayon. Lahat, puro ano sabi nung Kerwin Espinosa? Huh? Ma'am, Laila, sorry po. Totoo, hindi totoo yung lahat ng sinabi ko. Kundi may nag-utos sa akin na idamay ko kayo. Nagaganap po yan sa panahonan. Nakulong yung tao matagal na walang kasalanan. Sinabit sa drugs. Pati si Richard Gomez. Andun din si Richard Gomez. Sinabit ang kanyang pangalan na utos po yun sa akin. Na idamay kayo lahat. You see? Yan po yung gobyerno natin ngayon. Yang kalakaran naman, kung ano yung mga nangangasiwa, ito rin na nagpapatakbo ng lahat ng kasamaan. Kaya nakakalungkot, bubuto na naman tayo ngayon. Pero ito ang pangyayari, nakita natin na lahat ng dahon, napagsibol na lahat. Parusahan ng Diyos kung sino dapat parusahan. Okay naman sa kanila yan, wala silang takot Tuloy-tuloy lang sa kanila. Panahon ng baha, panahon ng landslide, panahon ng peste. Di ba yun nakikita? Akala ko tuloy-tuloy na naman silang magbabakuna ngayon. Bakuna dito, bakuna doon, dahil doon sa African. Anong tawag doon? African bukol. Tumutubo sa katawan. Lahat na lang. Kaya sabi ko nga, si Duterte, 6 years na nailoklok. Pero more than 7,000 na buhay ang namatay. Nandiyan. Hindi lahat na namatay dyan, adik. Hindi lahat na nakukulong, adik. Pointed. Kung hadlang ka. Ganyan ang sistema ngayon. Na nakakalungkot. Alam ba yung mga natin ngayon? Batas? Napakadali. Gusto kang patayin, madali lang. Kahit nahuli ka na, sinakay ka na sa owner. Ganun lang kasimple yun. Maglalaglag lang ng lighter. See? Pag naglaglag ng lighter, pagkatapos habang tumatakbo, hinto. Sasabihin, ikaw, pulutin mo dali. Bilis! Papupulot pagkatapos. Dahil, tumakas . Ganyan lang batas natin. Kwentuhan ko muna kayo bago ako magwakas. May kapitbahay kaming isang malaking warehouse. Bago pa lang kaming kakakasal noon. Dadalang tao na siya. Pero nahati kami ng pader. Mataas yung pader. Sa warehouse, tsaka dito sa mga kabahayan dito. Dito kami sa mga kabahayan dito. Now,
ilang, walking distance lang, kapitbahay namin ang isang investigador ng pulis, no? Hindi ko na kung sabihin na kung anong lugar. Kasi pag binanggit ko, alam kung sino siya. Now, nasunog yung unang warehouse, mahaba yan. Hati-hati, inuupahan. Karamihan Chinese, yun ang umupahan dyan. Nasunog yung unang paggawaan ng plastic. Paggawaan ng straw, lahat-lahat, yung sako, lahat-lahat ng mga plastic nandyan. Ginagawa, tinutunawan. Nung masunog yan, lumipat sa iba't ibang mga warehouse hanggang sa mga gasolina, kung ano-ano, sumabog lahat yan. So kami, sabi namin, hindi naman na kami, hindi pa naman lumalagpas, nakakalabas sa mataas na pader talagang hadlang, nanatili kami, pero nandoon yung bahagi ng takot na namin. Nung mapula yung apoy, unang-unang dumating, yung investigador. Palibhasa malapit lang, kapitbahay rin lang namin. Pagdating doon, nakita yung isang gamit na parang Thompson. Bakal lang, na nalusaw sa sobrang init ng apoy. Pagkatapos, nung makita niya, karoon na siya ng ideya. Ganun kaagad ang pasok nun. Pagkakakwarta, lagay siya ng mga piyesa ng baril. Ikinalat sa lahat ng nasunugan. Pagkatapos, tinawag yung incheck. Usap sila. Nakita niya, may baril ka pala rito. Pagawaan pala ito ng deadly weapons. Ang sabi ng chinch, wala. Ito talaga negosyo, pagawaan lang ng plastic. Hindi mo pwedeng itanggi yan. Ito sabi niya, Thompson to. Baril ito. Wala, sabi niya, wala kami baril dito. Wala deadly weapon. Tapos namulot na siya ng ito, piyesa ng baril to. Hindi mo yan pwedeng itanggi. Ganun kadali. Makita ng hindi. Ngayon, gusto mo, ayusin natin, bigay ka ng ganitong halaga. Ang sabi ng incheck, ikaw awa sa akin. Lahat sunog na. Business ko sunog na. Wala na lahat. Sabi niya ganyan. Wala na ako puhunan. Wala akong magagawa. Sabi ng investigador. Pag hindi ka umano sa pag-uusap natin, ganyan, mawawalan ka ng lisensya sa bagay ng pagnenegosyo. Baka awa yung in-check. Ngayon, sabi ng para hindi makarating sa taas. Sabi niya ganyan, dito pa lang ayusin natin. Gumawa ka ng paraan. Bigay mo ito. Sabi niya ganyan. Wala na ako pera, sabi ng incheck. Ngayon, wala akong magagawa. Alam mo, maalisan ka ng lisensya. Pangalawa, madideport ka. Ayun. Nung marinig ng incheck na madideport, ang sabi niya, pwede ba tumawad? Pwede ba ganito? Sabi niya ganyan, binawasan niyo konti yung hinihingi. Ang laking halaga na hinihingi ng investigador. Nung tumawad ang in-check, ayun na. Pera ng malaki. Kaya pagkatapos sila mag-usap, makuha niya yung pera, tawa na siya ng tawa. Kapirasong bakal, tatawaran mo ng ganon. Ganon kadali ang gumawa ng pera kapag ka nasa posisyon ka. Kaya marami yan dyan. Ito po yung takbo ng ating sanglibutan ngayon. Sibol na. Pero yan isang katotohanan na nagpapahayag ng katotohanan ng darating na ang Panginoon. Di po ba? Yung mga bagay na yan. Matthew 24, talatang 6-7. 6-7.
Makakarinig kayo ng mga labanan at makabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Magaganap ang lahat. Pero hindi pa yan katapusan ng mundo. Kaya ngayon, problema natin, ilang libo pa nag-a-apply na Pilipino na mailikas sila doon sa mga bahagi na kung saan mahigpit ang labanan. Ha? Ilan pa lang, nagsisimula pa lang tayo na ilikas sila. May mga namatay na mga Pilipino sa Lebanon, sa Israel. Hindi yan natatapos. Kailan ba nagsimula? Palestina, sa Gaza, tapos sa Iran, tapos sa Lebanon. Ngayon, alam po ninyo, ang nasa utak ngayon ng lahat ng bansa, yung pagpapalakas ng puwersa nila, lahat mga bahagi ng pamatay ng kanilang kapwa, pandigma, lahat ngayon. Hindi na po yan panahon ng bang, wala na po yan. Panahon ng ganyan, bayoneta, man-to-man, hindi na po yan. Ngayon, puro drone. Mga drone na po yan. Kita na yung site mo. See? Mga drone na po yan, lumilipad. Alam na. Alam po yung sinasabing missiles? Ha? Once na yun, pinalipad. Alam na kaagad kung saan babagsak. Ano ang puwersa nito? 600 to 1,000 kilometers. Simula paglipad kung saan pupunta. Gaano lang kalaki? Palawan. Gaano lang kalaki ang Pilipinas. See? Ito na po yung panahon ngayon. Pero hindi natin dapat katakutan. Sabi ng Biblia, huwag mong katakutan na magaganap ito. Pero ito ang palatandaan na darating na ako. You see? Sabi sa television nung kailan yun, nasa ano na tayo ngayon? Tribulation. Hindi pa ito. Hindi pa po yan. Kasi alam natin kung ano ang kasaysayan pagdating ng Panginoon saka magaganap ang tribulation. Isang bagay na lang ang nararapat mong i-align mo ang sarili mo sa Diyos. Ha? Huwag kang hiwalay. Nakatutok ang iyong relasyon spiritual sa Diyos. Ito po ang pinakamalaga. Na laging nauuna sa iyong buhay ang ating Panginoon Kristo. Ano man ang mangyari, nakakatiyak ka sa bagay ng iyong kaugnayan. Marami ang pumupunta sa impyerno. Araw-araw, namamatay. Sa impyerno bumabagsak. Pinalakay natin, nakarang linggo, impyerno. Marami na yan. Marami na dyan. Purihin ang Panginoon. Mayroon tayong isang Diyos na tagapagligtas. Na po? Safe tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa iyo ngayon. Na yun ang tinitingnan ng Diyos sa bawat puso at buhay ng tao. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo po, Panginoon. May handa ang aming mga buhay. Na wala kaming katanungan, O Diyos, wala kaming mga bahagi, Panginoon, ng mga alalahanin. Na kung dumating man, Ama, ang aming tagapagligtas, 100% O Diyos, naroon ang aming kasabikan na kami ang siyang kukunin. Pagpalain mo po ang katotohanan nito at patuloy pagyamanin, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangalan na Panginoon Kristo. Amen. Amen.